Alam mo ba na you can earn money on Facebook by re-uploading videos? Yes po. We can do that without getting any kinds of copyright or violations. Kung mapansin nyo, madami-dami nang gumagawa ng ganitong method at makikita mo na talagang monetize na sila. Kaya sa video na ito, ituturo ko sa inyo step by step kung paano ito gawin. But disclaimer lang na itong ituturo ko is not a get rich quick scheme or kapag ginawa mo to ngayon, is kikita ka na agad the next week. Alam naman natin na before we see the result, it takes a lot of time, patience, dedication, and consistency. At yan ang sekreto ng ibang creator kaya sila nagsasucceed. Yan ang ituturo ko sa inyo. Okay, first step na gagawin natin, syempre kailangan natin gumawa ng Facebook page. I do not recommend na gamitin nyo ang personal Facebook account nyo na naka-turn on ang professional mode in this type of content. Bukod sa magiging separate ito sa inyong personal account, is magiging fresh ang algorithm. Kapag sariwang algorithm, madaling ma-identify ni Facebook kung kaninong specific audience niya ibabato ang mga videos mo. Sa pagka-create ng Facebook page is napakadali lang. Pumunta lang kayo sa inyong Facebook account at i-click itong see more. Scroll nyo lang sa baba hanggang makita nyo tong pages. Then create new page. Tapos lagay mo lang yung desired name ng page mo. Then sa category, importante yan para madaling ma-identify na kung para saan yung page mo. Ipa-flash ko na lang sa screen para hindi na kayo mahirapan mag-isip. Yung bio, option na lang naman yan. Ayan, tap create. Then sa next part, fill out nyo lang yung mga ibang kailangan. Like phone number, email address, city or municipality, at syempre ang zip code. Dito sa ours, hindi naman big deal kasi wala tayong promote na physical product. Select nyo lang tong first option. Sa next step, need mo syempre mag-upload ng profile picture at ng cover photo. Importante tong dalawa na to para sa ikaka-grow ng page nyo. Okay, skip lang natin tong step na to. Ayan, next. At click done. After that, meron ka ng sariling page. Kung mobile device naman ang gamit nyo, meron akong short video tutorial niyan. Click nyo lang yung link na nasa description below. Okay, meron na tayong newly created page. Ang next na gagawin natin is sumanap ng video content na i-upload natin. Pwede kang kumuha dito sa Facebook, TikTok at YouTube. Pero mas magandang gamitin ay itong TikTok. Dito kasi mas madaming videos under fair use na pwede mong i-download at i-re-upload. Gagawin lang natin, hahanap tayo ng video sa TikTok, search lang natin compilation, for example. Ayan, click lang natin yung gusto nating video. Right click lang natin yan. Then copy link. Tapos punta lang tayo sa website na savetik.app. Dito sa baba, i-paste lang natin. Then click download. Tapos download video. Kung phone naman ang gamit nyo, tap nyo lang tong share at makikita nyo doon ang copy link. Tapos need mo lang i-download ang Ahatik kasi ito yung ginagamit ko sa cellphone. Bali available yan sa Play Store. Kapag na-download nyo na, ang next step is i-edit naman natin yan. Even though na 100% confident tayo na under ito ng fair use at safe tayo sa copyright, alam naman natin na si Facebook minsan nagiging abnormal. Minsan bibigyan pa rin tayo ng violation. Ang gagawin natin under ng policies ni Facebook is kailangan natin i-repurpose ito by simplify editing. Pwede kayong gumamit ng mga editing software like CapCut. Sa pag-edit, pwede kayong magdagdag ng text, caption, voiceover, music, sound effects, or insert nyo yung sarili nyo tulad ng ginagawa ng iba. Pero, magbigay din naman kayo kahit konting reaction about dun sa video. Explain nyo kung tungkol saan ba tong video na to, anong history, yun bang may ma-share kang bago dun sa video. Hindi yung parang ewan ka lang na nilagay mo yung sarili mo sa sulok. Kasi sa fair use, tinatanong kung yung material ba na ginamit mo sa original video has been transformed by adding a new expression or meaning.
So yung pagbibigay ng reaction ay nagkakaroon ng bagong expression at meaning sa original video. Was the value added to the original by creating new information, new aesthetics, new insights, and new understandings? Ito yung sinasabi ko kanina na wag ka lang basta-basta na parang ewan na nasa sulok in the entire video. Kailangan meron ka ding ma-share na new information and understanding about dun sa video. Okay, kapag nagawa nyo na iyan, pwede nyo na itong i-upload sa inyong Facebook page. I recommend mag-upload kayo at least twice a day. Kung hindi talaga kaya sa schedule, at least once a day. Basta stick ka lang sa kung anong uri ng content ang i-re-upload mo. Huwag mo haluan ng ibang content. Sabi ko nga kanina na hindi ito yung quick rich scheme. Kailangan mo ng patience, determination, and consistency. And I can assure you, doing this 6 to 7 months without any distraction, makikita mo yung success na hinahanap mo when it comes dito sa pag-upload ng video. Okay guys, I hope na nakatulong tong video na to, no? Please subscribe to our YouTube channel at pakiclick na din ang notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload natin tulad nito. You can also join our Facebook group, link in the description below. At paki-follow na din ang ating Facebook page. And again, thank you for watching. See you in our next video and see you on top.